Hindi ba maraming kumukontra sa Diyos at humahadlang sa gawain ng banal na Espiritu dahil hindi nila alam ang iba't iba at malawak na gawain ng Diyos? Bukod pa riyan, dahil may maliit lang silang kaalaman para sukatin ang gawain ng banal na Espiritu. Mababaw ang mga karanasan ng gayong mga tao, ngunit mayabang sila at mapagpalayaw at hinahamak ang gawain ng Espiritu. Binabaliwala ang pagdidisiplina nito at ginagamit din nila ang mga luma nilang argumento upang pagtibayin ang gawain ng banal na Espiritu. Nagkukunwari din sila at nagtitiwala sa kanilang natutuhan. Nakatitiyak na makapaglalakbay sila sa mundo. Di ba sila kinasusuklaman at tinatanggihan ng banal na Espiritu? At hindi ba sila aalisin pagsapit ng bagong kapanahunan? Hindi pa tapangalantarang kumukontra sa Diyos sa harap niya, mga mangmang at mabababaw na kontrabidang sinusubukan lang na magmukhang matalino. Sa kaunting nilang kaalaman sa Biblia, sinisikap nilang magwala sa akademya ng mundo. Sa kaunting mababaw na doktrinang ituturo, sinusubukan nilang baliktarin ang gawain ng banal na Espiritu. At tinatangkang paikutin ito sa sarili nilang proseso ng pag-iisip. Di alam ang mangyayari, sinusubukan nilang masdan sa isang sulyap ang 6,000 taong gawain ng Diyos. Walang anumang katinuan ng mga taong ito na dapat banggitin. Sa katunayan, mas maraming alam ang isang tao tungkol sa Diyos, mas di niya inuusga ng gawain niya. Bukod dyan, konti lang ang sinasabi niyang kaalaman tungkol sa gawain ng Diyos ngayon. Ngunit di siya padalos-dalos sa pag-usga. Pag mas kakaunti ang alam ng mga tao tungkol sa Diyos, mas mayabang sila. At mas walang pakundangan nilang ipinapahayag ang katauhan ng Diyos. Pero ang binabanggit nila ay teorya lang, wala silang tunay na katibayan. Walang anumang halaga ang gayong mga klase ng tao. Yaong mga itinuturing na laro ang gawain ng banal na Espiritu ay mga hangal. Yaong mga di maingat na hinaharap ang bagong gawain ng banal na Espiritu, na walang tigil magsalita, mabilis humusga, na di mapigil sa pagtanggi sa pagiging tama ng gawain ng banal na Espiritu, at iniinsulto at nilalapastangan din ito. Di ba mangmang sa gawain ng Espiritu ang ganong mga bastos na tao? Di ba sila mayayabang, likas sa mapagmataas at pasaway? Kahit dumating ang araw na tanggapin ng gayong mga tao ang bagong gawain ng banal na Espiritu, hindi pa rin sila palalampasin ng Diyos. Di lang nila hinahamak, yaong gumagawa para sa Diyos, kundi nilalapastangan din ang Diyos mismo. Ang gayong desperadong mga tao'y hindi patatawarin sa kapanahunan to o sa susunod. At mapapahamak sila sa impyerno magpakailanman. Ang gayong walang galang at maluhong mga tao'y nagkukunwaring naniniwala sa Diyos. At mas ganito sila, mas malamang nalalabagin nila ang mga atas ng Diyos. Di ba't ang mayayabang na to na di mapigil at di sumusunod sa sino man ay pawang tumatahak sa landas na to? Hindi ba nila kinukontra ang Diyos bawat araw? Ang Diyos na laging bago at hindi kailanman luma?